Magandang gabi, welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, pag-usapan naman natin, para saan ba talaga ang FT4 at saka T3? Bakit ba maliban sa TSH, bakit ba laging pinakukuha ang FT4 and T3? Sabi nila, importante daw ba? Sabi naman nila, hindi na siguro kailangan. Pero, pakinggan mo to, pag-usapan muna natin. Okay, alam naman natin, no, ang TSH, unahin natin ang TSH, no, recap lang. Ang TSH o ang thyroid stimulating hormone, ito, TSH, ay nanggagaling sa pituitary gland. Hindi po siya nanggagaling sa thyroid, ha? Sa pituitary gland, at ang pituitary gland naman po ay makikita sa stem ng ating brain. Okay. Ang thyroid stimulating hormone ay inire-release ni pituitary gland. Bakit? Okay, kasi ganito, pag naglabas si pituitary gland ng TSH, papunta ito kay thyroid para sabihin na, hoy thyroid, ikaw ay mag-produce o gumawa ng FT4. Kailangan po kasi natin yun sa ating katawan. Okay? Ngayon, pag si TSH ay mataas, halimbawa, ang normal natin 0.4 hanggang 4.0. Okay? At nakita sa iyong laboratory na ang TSH mo ay umabot ng 10 or umabot ng 20, possible ha, I'm not saying na hypothyroid ka kaagad. Possible na ikaw ay hypothyroid. Okay? Pag ikaw naman ay mababa sa normal range ng TSH, possible, ikaw naman po ay hyperthyroid. Okay? So ngayon, i-discuss natin, bakit nga ba may FT4 and T3? So eto na. Okay. Sa FT4 muna tayo, free thyroxine. Okay. So, nanggagaling po ang FT4 or T4 sa ating thyroid. Pag medyo may kataasan ang ating FT4 sa dugo o nakita sa iyong lab test, possible ikaw ay hyperthyroid, okay? So, ibig sabihin, overactive ang ating thyroid gland, no? So, nangyayari din yun sa akin nung hyperthyroid ako. Eto pa, sir, malaki ba talaga ang ginagampanan ni FT4 or ni T4 sa katawan? Ang answer, yes, no? Chine-check po yan. Chine-check po talaga yan sa atin ng mga espesyalista para makita. Pag yan naman ay may kababaan, ikaw ay possible na hypothyroid. Okay? So, kailangan nyo makita. Ito na yung exciting part. Sir, ganito, no? Yung FT4 ba ang siyang nagiging reason kaya bakit ako may energy, bakit ako maganda ang metabolism, ano pa, bakit ako nakakapag-isip or nakakapag-concentrate ng tama. Well, yes, kailangan talagang FT4, pero ito ang hindi natin alam or hindi alam ng karamihan. Ang FT4 ay kailangan munang i-convert para maging T3. Nakikita nyo yan sa inyong laboratory test, no? T3. So, sir, saan ba nang gagaling yung T3? O, eto, pakinggan mo mabuti ha. Exciting to. Okay. Nagagawa po ang ating T3 sa pamamagitan ng tinatawag na conversion. At ang conversion na yon ay nangangailangan ng tinatawag na enzyme. Ang pangalan po ng enzyme, sorry, medyo malalim, no? Deiodinase enzyme. Deiodinase enzyme. Isa po siyang protina sa katawan para matulungang i-convert po ang FT4 maging T3. Kasi po, ang FT4, siya po ay inactive. Sa madaling salita, hindi po siya aktibo. Umiikot lang po siya sa ating katawan. Umiikot siya. So, sir, bakit kailangan natin ng T3? Once na ma-convert na po ni body natin, ni liver, ni kidneys, ni brain, ang FT4 na maging T3, siya na pong ginagamit ng ating katawan para mag-regulate ng body temperature,
ng metabolism, ng heart rate, ng brain function, and ng growth and development. So, madami, di ba? Ngayon, kung magtataka kayo, bakit ko laging naririnig yung enzyme, no? Kasi special protein po siya sa ating katawan at napaka-essential po niya para sa conversion ng ating FT4 papunta ng T3. So, sir, without enzyme po ba, magiging maayos po ang lahat? Ang answer, hindi po. Magiging mabagal po ang lahat. So, bakit? Paano i-convert ni kidney, ni liver, ni brain, ni tissues ang FT4 para maging T3? So, magiging mabagal po ang lahat. Okay? So, ganun lang po siya kasimple ha. So, si FT4, si free thyroxine, umiikot siya sa katawan natin. Lumalabas siya sa ating thyroid ha. At siyang i-convert po ni kidneys, ni liver para maging siyang T3. At si T3 ang siyang gagamitin ng ating katawan para magkaroon tayo ng enerhiya para sa metabolism. Ngayon, segue natin. Sir, ang levothyroxine, sabi mo, replacement po siya. Okay, hormone replacement po siya. Ang answer, yes, opo. Nagtitake po tayo ng levothyroxine. Okay, kasi hindi na nga nagpo-produce si thyroid natin ng FT4. Pag itinake ko ngayon si levothyroxine, i-convert po siya ni kidneys, ni liver, ng aking tissue sa katawan upang maging T3 at siyang gamitin natin sa metabolismo, sa heart rate at sa pagre-regula ng body temperature. Nakuha nyo ba yung logic? Ngayon, sabihin mo sa akin, kung ititigil mo ang levothyroxine, anong i-convert ni kidneys, ni liver, at saka ng body tissues natin para maging T3? Diba? Wala. O bakit mo sasabihin sa akin ngayon na wag nang uminom ng levothyroxine? Nonsense. Okay? So, ganun lang po kasimple, ha? So, kailangan po talaga natin ng levothyroxine dahil ang case natin, wala na po tayong thyroid. Hindi na nagpo-provide ng enough or nagpo-produce ng enough T4 or zero at all. That's why napaka-importante dito ng tamang dosage. Okay. Ngayon, may i-discuss ako. Huwag mong i-skip. Tapusin mo lang. Sir, naapektuhan din ba ang enzymes? Yes, naapektuhan din po siya. Number 1 na nakakaapekto sa conversion nito, yung stress na tinatawag. Pag mataas ang cortisol level ng katawan natin. Okay? So, hanggat maaari, sinasabi ng ating mga espesyalista, ng mga doktor, no? Huwag ka munang uminom ng kape pagkagising kasi na-activate nito ang cortisol lalo na kung empty stomach. Number 1 yan. That's why if you're going to take your levothyroxine, kailangan empty stomach para mas ma-absorb ng katawan natin. Yun yung dahilan kung bakit lagi tayong sinasabi na 30 minutes to 60 minutes bago mag-almusal, tinake mo na dapat ang levothyroxine. Kasi po pwede siyang ma-interfere ng ibang pagkain or gamot. Okay? Hanggat maaari, siya lang. Tubig lang po. Hindi juice, hindi kape, hindi Milo. Okay? Hindi gatas. Tubig lang po. Ininom mo ng 6 a.m. O di kumain ka ng almusal 6:30 or 7 a.m. Ganun lang po kasimple. Okay? Para mas maramdaman po natin yung tama ng levothyroxine. Kasi i-convert yan ang body natin. Mabilis po ang conversion nun, no? Well, ang conversion naman, inaapektuhan din or nabablock. Kagaya ng pagiging anemic or pagiging mababa ang iyong iron. Naapektuhan din po yan, no? Ang ating enzyme. Naapektuhan yan. Pag ikaw naman ay may tinetake na gamot, kagaya ni propranolol or ni Inderal, ang sabi sa akin ni doktor, kaya ako minomonitor sa ito para makita ko kung ano yung epekto. Kaya kalimitan, mapapansin nyo, no, sinasabi ni doktor na i-check natin yan, no, kasi in the future, tatanggalin natin yung Inderal mo. Kasi guys, nakaka-apekto rin siya sa conversion yung mga beta blockers na yan. Okay?
pag ikaw ay stress, yan. Pag mababa ang iyong zinc, ang iyong selenium level sa katawan, ang vitamin D, vitamin D3, pag mababa po yan, nakakaapekto po talaga yan. Okay? So, nagkakaroon ng interference pagdating sa conversion. FT4 to T3. Okay? So, ano bang nakakatulong para mas mapaganda, sir, ang conversion? O, edi dapat stress-free. Well, mahirap ma-achieve yun, pero dapat enough ang yung sleep, proper nutrition, hindi ka umiinom ng alak kasi nanggagaling ang conversion sa ating liver din. Napaka-crucial po niyan. Healthy dapat ang liver, healthy dapat ang kidneys. So, ganun lang po siya kasimple, ha? At saka, kailangan dito, no, may exercise din tayo para matulungan natin ang body natin. Okay? So, yung right amount and right dosage ng levothyroxine para sa mga hypong kagaya ko, kailangan din po yan. Okay? So, eto na. Sa hyperthyroid, pansinin nyo, pag madami kang FT4 na nire-release or overactive ang thyroid, convert ang katawan natin. Nagiging T3 po yan. Tumataas ang T3. Anong nangyayari? Palpitations, tremors, insomnia, sobrang pagpapawis, madalas gutom, fatigue, 'di ba? Yan, nararamdaman natin lahat yan, nagka-cramps. Kasi sobra-sobra din tayo sa T3. Ang akala kasi natin yung FT4 lang ang siyang nagiging cause. But again, pag na-convert na si FT4 into T3, boom! Ayun na, ramdam na po nating lahat. Okay? So, ganun lang po kasimple ha. TSH, FT4, and T3. Alright? Bigyan natin ng example, no? Para mas maintindihan natin. Meron akong bigas. Okay? Si bigas, kailangan nating maging kanin. So, anong gagawin natin? Kailangan natin ng enzymes na ang tawag sa kanya ay rice cooker. Okay? Alam naman natin na ang cause ng kanin si bigas. No? Si bigas. So, paano siya magiging kanin? Kailangan natin ng enzyme na ang tawag ay rice cooker. So, ganun lang po kasimple, ha? So, alam ko medyo komplikado, pero sana naintindihan nyo, no? Kung may tanong kayo, paki-comment lang sa ating section, no? Huwag kayong mahiya at i-discuss ko sa abot ng aking makakaya. Sasagutin natin yan. Alright, paano? Thank you for watching at mag-ingat po tayo, no? Alam ko malakas ang bagyo ngayon. Maging handa po tayo sa lahat. Huwag kakalimutan magdasal at naway makaraos po tayong lahat. Maraming salamat and God bless everyone.